Yes! Woo! Barbie! Yeah! Come on, guys! We're celebrating! Diba? Yung kaob-oban ni Pulong. Anyway, mga minamahal, nakakatawa talaga, no? So, ay, alam naman namin mahina ka. Alam naman namin sinungaling ka. Pero wag mo namang ipamukha na totoo ang mga paratang sa'yo. Kasi ganito yon, mga minamahal, may papakita ko. Tingnan natin balitang to. Pulong Duterte cuts travel request to 2 destination. From 17, naging 2 na lang. Dapat pinanindigan mo na lang yung 17 countries. 'Di ba? Para nang hindi ka nagmumukhang sinungaling. Kasi alam naman natin, 'di ba, na meron tayong nababalitaan na di umano'y magta-transfer lang daw siya ng ill-gotten wealth. O hindi yun confirm ba? Pero meron tayong nababalitaan na sa 17 countries na yan lang talaga yung kanyang gagawin. Kasi ako nga, mga minamahal, imagine nyo na lang, si Mima mag-travel papunta ng Hong Kong. Hindi sapat ang 3 days and 2 nights. Kasi yung 3 days and 2 nights na yan, yung 2 araw dyan, flight yan. Bali, 1 araw ka lang napupunta doon. Kung magta-travel, katulad ko, nag-travel ako sa Boracay, 5 days. Yung 2 araw nakalaan na yan, mga minamahal, sa papunta at pauwi. 'Di ba? So, yung 5 days na travel ko, 3 days na lang. O, sabi natin, 5 days and 4 nights. Pero yung totoo dyan, 3 days lang yung sayo. Kasi yung papunta pabalik, consumable na yan. Oo, ibabawas na yan sa 5 days and 4 nights mo. O ngayon, magta-travel si Pulong Duterte sa 17 countries. Ano yung gagawin niya? Ako nga, namumroblema nga ako sa itinerary ko eh. Diba? Tapos si Pulong, 17 bansa. Sa loob lang ng humigit kumulang 2 buwan. Ay, red flag, mga minamahal. Pero, mas red flag to. From 17 countries, binago niya ang kanyang draft eh. Biglang yung final version is 2 destination na lang. Yung the Netherlands tapos yung Australia. So, yan po ay kinumpirma ng ating Secretary General ng House of Representatives. So, ito dito chismis. Dito haka-haka. So, this is an official document. So, ngayon, tanong, normal ba, ito balikan natin normal ba na ang isang mambabatas pupunta sa 17 bansa na in the first place, hindi naman siya secretary ng foreign affairs. Kung secretary ka ng foreign affairs, baka siguro oo. Kahit kada araw kang mag-travel. Hindi ka naman ata special envoy. Hindi ka naman ata head of state. 'Di ba? Natalo mo pa yung Miss Universe, oy. So ano yan? World tour. Mga minamahal. So, bakit 17 bansa? 'Di ba? Ano yan? Meron kang diplomatic marathon? Backpacker? 'Di ba? Pero dapat, kung legit na maayos naman yung pupuntahan mo dyan, bakit hindi mo na lang pinatunayan, pinanindigan yung 17 bansa? Bakit mo pa binago? Di mas lalong naging red flag. 'Di ba? Problema yan, boy. Diba, mga minamahal? Kung wala kang tinatago, bakit ka aatras? Kung malinis naman ang intention mo, bakit mo binawasan? It's either may pinag-iisipan ba? O kaya may binabawi dahil mayroong nakakahalata? O mas masama, mga minamahal, na baka naisip ng iba na, ay baka isipin nila na ganito lang yung gagawin ko sa bansa. Pero sorry mga minamahal, mahina talaga si Pulong Duterte mag-isip. Sana pinatunayan niya na lang eh. Di ba kung ako yan, nabash na ako, papatunayan ko na lang. Ganun na lang yung gagawin ko kaysa naman sa maglaban bawi ako. Di wala na akong palabra di honor. Di ba? Kasi kung tutuusin, mas lumalakas ang paghinala ng mamamayang Pilipino sa ginawa mong pagbawas sa mga lugar na pupuntahan mo.
Ngayon, yung mga speculation, 'di ba? Totoo ba na pupunta ka sa ibang bansa para mag-transfer lang ng pera? Nagtatanong lang tayo kasi yun yung speculation nung una. Kaya nga nung binawasan mo, totoo ba? Or kasi mas lalong dumidiin yung speculation na totoo ba na magta-transfer ka lang talaga ng ill-gotten wealth diyan? Hindi natin iniimbento yung kwento na yan. Kasi public discourse yan. Pinag-uusapan talaga ng publiko. At sino may kasalanan kung bakit ganito yung tanong? Walang iba kundi siya. Pinilit niya 17 countries within 2 months. 'Di ba? Kung 2 countries lang pala yung pupuntahan mo, bakit yung unang draft mo 17? 'Di ba? Mga minamahal, ba't yung unang draft mo 17? Sabi yan, Hong Kong, Cambodia, Indonesia, Japan. Basta ang dami niyang pupuntahan na bansa 17. Sa loob lamang mga minamahal ng 2 buwan. Hindi yan simpleng clerical error. Hindi yan simpleng, nagkamali lang ako. Talagang travel authority, niligal mo talaga yan. Dapat sana, pinanindigan mo na lang. Ngayon, kailangan mong maglabas tuloy ng statement. 'Di ba? Patunayan kung ano nga ba yung reason ng pagpunta mo. Sasabihin mo naman, nandoon kasi yung tatay ko. Nandoon si former President Duterte. 'Di ba? So anyway, ano bang aasahan natin sa mga yan? Wala talagang isang salita yan. Tingnan nyo, yung jet ski sa West Philippine Sea. Wala. Yung ICC accountability. Wala. Confidential funds. Wala. 'Di ba? Theft. Tapos pag may ebidensya, binabawi nila. Ganon sila mga minamahal. So, same pattern. So, what do we expect? 'Di ba? So, ito nga yung nakakatawa Bakit ka magsisinungaling? Kung yung intention mo na pagpunta sa ibang bansa ay totoo naman. 'Di ba? So, bakit sobrang layo din ang binawas? Mas ano pa sa akin kung siguro ginawa niyang 12 or 13. Mas okay pa yun Mas kapanipaniwala pa yun Pero yung 2 na lang, bakit parang bumaliktad ata yung mundo? Kung wala kang masamang balak, hindi ka magpapanik. Pero ang nangyari kay Pulong, nagpanik siya literal mga minamahal. So, yung mga opisyal tuloy ng gobyerno, talagang hinihingan siya ng statement. Dapat consistent ka, Pulong. 'Di ba? Dapat may pananagutan ka, hindi yung pag nagkakamali ka, mag-i-edit ka. 'Di ba? Kung di ka ba naman baliw. Oy, speaking of, nandoon pala si Alpotera sa The Hague, the Netherlands. Nandoon din si, 'di ba? Yung kabetski ni former President Duterte. Si Alpotera, di hamak naman na may itsura. Pero ob-ob nga lang, 'di ba? So, ano 'yan, imimit mo ba yung Kavetsky ni former President Duterte? Ay, hindi to chismis May posibilidad naman na mag-meet sila. Kasi lalo pat pinuri din niya ni Pulong Duterte itong si Alpotera noon At close friend din niya ni VP Sara Duterte. So, sasama ka din ba sa mga ginagawang rally ni Alpotera? Sasama ka ba sa ginagawang pangingiskam di umano ni Alpotera? Or baka naman gusto mo ding i-meet ang amo ni Alpotera na si Small Boy na nakikipagsipsipan dito sa admin, tapos ang ginagawa, sinasaksak din patalikod. Akala nyo, hindi namin alam yan Alam namin yan, yung mga trabaho ginagawa ninyo. Siguro, pupunta itong si Basti Duterte para ma-meet din ang kabetski di umano ni former President Duterte. Gusto mo bang maalagaan ng isang nurse? Gusto mo bang haplusin ka ng isang nurse? Diba mga minamal? Hindi, napipikon talaga ako dito kay Alpotera. Biruin nyo ba naman? Nagpa-signature campaign, tapos may bayad. Hindi ba naman ito mga something ba? Ginagamit nyo pa talaga si former President Duterte para sa gawain yung pang-i-scam? Ginagamit niya pa talaga si Digong para sa mga pansariling interest ninyo. Well, kung sa bagay, gamit na gamit din naman ni Sara Duterte itong kanyang ama. Kaya nga hindi nila pinapakita sa, 'di ba? Kahit mayroon namang chance na dumalo si Digong, hindi nila pinakita sa publiko kasi ang narrative nila si Digong payat na, si Digong halos butot balat na. Kung butot balat na si Digong, di dapat sana pinakita ninyo yung nagkaroon ng hearing. Bakit si Kaufman lang yung dumalo? So, nandoon yung narrative mga minamahal. Napaldo si Sara, pati si Kaufman.
Si Sarah paldo doon sa usapin na sympathy. Diba? Paldo si Sarah doon. Si Kaufman naman, paldo sa pera. Galing. Oo, ginagamit talaga ninyo si Digong para sa mga pansariling kapakanan ninyo. Mahiya naman kayo. Nuknukan talaga kayo ng kademonyo, ha? Nuknukan kayo ng sama ng pag-uugali. Diyos me. Alright, kayo mga minamahal, ano yung masasabi nyo dito? Anyway, pengi lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe mga minamahal and always hit notification bell for more update. Yun lamang po at ingat mga kababayan.